Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Attorney Trixie Cruz ay oposisyon na pa at dahil mukhang hindi niya nagugustuhan ang estilo ngayon ng pagkakaroon ng mga hearing sa House of Representatives dahil mukhang masyado na silang nagkakaroon ng power play, masyado na nila ginagamit ang kanilang kapangyarihan bilang mga kongresista at ang mga resource person na kumaharap ay tila bang wala na ang karapatan ng magdepensa o sumagot sa ilang katanungan kundi yes or no lamang mga kababayan po natin. At lumalaganap ngayon ang mga troll at ang kanilang dinidepensahan ay itong si House Speaker Martin Romualdez. So ibig sabihin ay talagang nagkakaroon talaga ng puwersa sa social media para atakihin itong mga bumabatikos sa House of Representatives lalo na kay House Speaker Martin Romualdez at ang kanilang estilo, ang kanilang mga narrative ay pare-pareho lang mga kababayan po natin. At yan din ang naobserbahan po natin personally, kita po natin ang kanilang mga atake sa ilang mga pinupost po natin pero syempre hindi po tayo nagpapatinag at hindi natin sila pinapansin. Lalo-lalo iisa lang ang kanilang isa lang kanilang mga wordings pare-pareho, magkaiba lang ng pangalan. Pero pare-pareho sila kung anong buwan, anong taon na-create ang kanilang mga account. So obviously, 2022, most of the trolls, mga kababayan po natin. Not saying everybody who posted that is a troll. What I'm saying is that masyadong pare-pareho yung lumalabas na naratiba ng mga tao. Diba? I noticed na yung ibang mga defenders of a certain position, not a position in government, but a certain opinion, ay nagsasabing ang toxic daw natin. Wait, what I want to point out here is that somebody's toxicity is another person's patriotism. So it bears repeating. Uy, maraming salamat ang aga. Thank you kay Charlotus for your super sticker. Okay? So, toxic. Bakit toxic? Possibly because they don't agree with our opinions and don't agree with the fact that we are criticizing certain actions and policies of the government. Pero mali ba yun? On the contrary, garantisado nga ng ating saligang batas ang karapatan natin magsalita at magpahayag. At yung karapatan na ito, sinabi na ng ating Korte Suprema, hindi kailangan positibo. Hindi kailangan na yung sinasabi natin is something that you agree with or that it is something even pretty. As a matter of fact, walang sinasabi ang saligang batas na kailangan lahat ng sinasabi natin ay totoo o tama. Kasi yung totoo at tama ay nagiging conclusion natin resulta ng diskurso o pag-aaral. So diskurso, discussion, itong usap-usapin natin sa social media, mahalaga ito to get to the bottom of things. How else are we going to determine the truth? Sa pag-analyze, pagsisiyasat ng ebidensya, pagsisiyasat ng polisiya, pakikinig sa mga dalubhasa, and even then, diba, we can still be wrong, but not necessarily even toxic or that we would violate any laws. Kailan magiging magkaka-violation ng batas? Kapag ang sinasabi natin, bukod sa hindi totoo, ay nakakaapekto ng national security or national interest, or ito ay nakakapanirang puri o nakakapanira ng reputasyon. Besides that, kung hindi naman nagpipresenta ng danger yung ating sinasabi, protektado ito ng saligang batas. So ano yung mga endangering speech? Yung mga incitings, inciting to rebellion, inciting to sedition, inciting to terrorism. Yung mga nagsisigaw ka ng sunog sa loob ng sinehan at nagkukos ng panic, yan hindi yan protected speech. So, kung ang sinasalita natin ay toxic sa ibang mga tao, abay pasensyahan. Ayun, pasensyahan kung hindi nyo magustuhan ang aming opinion at saloobin, lalong-lalo na sa mga issue na nangyari ngayon sa ating bansa. So, pwede ka namang umalis, pwede mong i-unfollow, pwede mong hindi panoorin ang isang vlogger, influencer o kung sino man ang nagbigay ng kanyang komento or saloobin kagaya ni Attorney Trixie Cross. Pero ang napapansin natin mga kababayan po natin, hindi sila umalis, nandun pa rin sila na natili
ay siyempre kapag umalis sila do'n, eh, di mawalan sila ng trabaho dahil 'yun talaga ang kanilang trabaho, ay, depensahan ang, lalo na ngayon itong si House Speaker Martin Romualdez parang 'yun ang kanilang pinakatrabaho. So, 'yun naman, eh, pagkabigay ng opinyon, saloobin, eh, as long na hindi ka naman, talagang nakakasakit, hindi ka nakakasira ng, puri ng isang tao, hindi naman, kumbaga makompromiso ang national security po natin, walang problema. Walang nakukulong sa pagbibigay ng kanyang opinyon at saloobin. At actually, mga kababayan po natin, sa pagbibigay ng iyong sariling opinyon, walang magsasabi na tama o mali ang inyong sinabi. Kundi ikaw lang na nagbibigay ng sarili mong opinyon dahil sariling idea mo yun eh. Magustuhan mo man o hindi, eh, sariling idea mo, di ba? So tama man itong sinasabi ni Attorney Trixie Cross, as long na wala kang nababiolate sa ating batas, eh, protektado nga ang iyong pagsasalita. Pasensya na. Di nyo kailangan makinig sa amin. Di nyo kailangan maniwala. Pero yung sabihin ninyong toxic kami, may sagot din kami sa inyo. Kayo yung toxic kasi wala kayong hindi ninyo naiintindihan yung pangangailangan ng diskurso at even angry speech. Hindi nyo naiintindihan na kailangan naririnig ng ating mga opisyalis sa gobyerno ang ating pagkakaubos ng pasensya, ang ating hindi magandang nararamdaman sa mga pangyayari sa lipunan natin. Ito ang tinatawag na essential feedback. Anong gusto ninyo? Smile-smile na lang kami? Kahit masama na yung pakiramdam? Anong gusto ninyo? Kailangan maganda parating sinasabi namin? Ayaw niyo yung sinasabi namin, libre kayong mag-block. Malaya ko. Ayun, malaya kayong mag-unfollow, malaya kayong umalis. Ito ang nagugustuhan natin kay Attorney Trixie Cross, mga kababayan po natin. Kasi diretso, pag magsalita, wala nang pakorba-korba pa. So talagang tama ang kanyang sinasabi. Kung ayaw mo, edi umalis ka. But basta't sarili kong pananaw ito, opinion ito, mga kababayan po natin. At ang gusto pa natin dito kay Attorney Trixie Cross ay ang kanyang paninindigan, mula noon ay talagang Duterte pa rin ito. Naging spokesperson man ito, mga kababayan po natin, ni Pangulong Marcos, ay hindi pa rin ito tumalikod sa mga Duterte. So, yun nga lang dahil hindi niya nagugustuhan ang pamalakad, hindi niya nagugustuhan ang pakikialam umano ng asawa ni Pangulong Marcos, eh mukhang nagre-react siya. Kaya siya tinanggal nga sa kanyang pwesto bilang spokesperson ni Pangulong Marcos. So ganun pa rin, mga kababayan po natin, hindi niya naman talaga binabatikos si Pangulong Marcos. Doon lamang siya sa issue So kung may nakikita siyang pagkakamali ng administrasyon, eh kailangan niya magsalita bilang isang abogado, isang citizen ng ating bansa, eh kailangan niya punain ito. At kung hindi natin pupunain, eh sino magsalita? Ibig sabihin, kahit mali ang ginagawa ng administrasyon, ipagpapatuloy pa rin nila dahil walang pupuna. Lalo na ngayon, napapansin nyo, mga kababayan po natin, itong mga mainstream media, eh tila ba hindi na nagsasalita against the administration. Noong bago mag-eleksyon, puro sila magnanakaw, puro sila diktador. Pero ngayon, tingnan nyo ang nangyayari, mga kababayan po natin. Nung kay Pangulong Digong, puro sila batikos, di ba? So ngayon wala na. Pati yung mga dating dilawan, pinklawan, ngayon binigyan ng posisyon ni Pangulong Marcos at nakikialyansa na. Pati itong mga kaliwa. So talagang solido kung tutuusin ngayon. Ang problema natin, ang binabanata naman, itong si Vice President Sara at ang lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Kasama dyan, itong SDB9 News. Mag-block, malaya kayong lumayo sa amin. Malaya rin kayong mag-ignore sa amin. Gusto ninyo ng katahimikan, huwag kayong makinig. Pero may karapatan kami na magsalita. Bukod pa dito, and just to underscore, hindi po masama ang magtanong. Ang masama, yung kunwari ka lang nagtatanong pero yung totoo na iinsulto ka. And hindi kami bulag dun sa mga ganong klaseng komento. Hindi rin tayo bulag na dun sa mga sa drama-drama na nangyayari sa mga lugar katulad ng sa Kongreso o sa congressional hearing, hindi tayo bulag sa totoong mga nangyayari o totoong mga motibo dito. Or at least, malaki ang paghihinala natin sa mga motibo dahil parang hindi na makatarungan ang pinapakitang galit ng ilang mga representante.
hindi na makatarungan yung pampapahiya at pambabastos sa mga tinatanungan nila o mga Iyon, ito atang sinisigaw ni ka Eric na kangaroo court umano. Kaya galit na galit nga itong si Congressman Suarez, ano? Tinawag na kangaroo court ni ka Eric itong House of Representative, itong pagdinig sa House of Representative. Actually, mga kababayan po natin, simula noon pa man talagang gusto ko magkaroon ng Senate inquiry dito sa House of Representative kasi marami sila ang magtatanong, unlike sa Senado, ilan lamang, di ba? At kung mapapansin natin, mas magagaling sila. Pero nung nagsimula lang na binatikos ni Pangulong Digong itong House of Representative at nagalit nga itong si House Speaker Martin Romualdez, ay tila ba naiiba na ang kanilang galawan. Nakikita ko doon sa pagtinig sa House of Representative, pagpasa nila nitong ICC resolution para papasokin sa ating bansa, yung pagkakaroon ng House Resolution 1414 to protect the House of Representatives, pero ang tutuusin nun, to protect House Speaker Martin Romualdez. Doon ko nakikita, mga kababayan po natin, ang biglang pagbabaliktad ng ilang mga kongresista. So hindi na natin pangalanan, pero kinukuhaan nila ng impormasyon. Bakit kayo magpapatawag kung bastusan lang pala? May mga ilang kongresista na napabilib din naman ako. Kalmado magtanong, gayon pa man, hindi tinitiis nila yung kawalan ng pasensya ng mga kasama nila. And then, habang tayo'y nagbabatikos sa hindi namang katanggap-tanggap na behavior ng ating mga representante, may hihirit sa atin sa social media at sasabihin, toxic. Excuse me, lumayo kayo kung natotoxican kayo. At alam nyo kung bakit nila sinasabi yon? Para baguhin yung naratiba. Para mag-ad hominem sa atin. Para sabihin na, ay, parati kang angry. Ay, ang critical mo naman. Ay, hindi nakaka-fresh yan. Excuse me. Wala kaming intensyon magmukhang fresh. Ang intensyon namin ay ituwid yung mga pagkakamali ng ating gobyerno dahil bahagi ito ng pagkokorek, bahagi ito ng mga sistema na nakasaad naman sa ating saligang batas. Protected speech po ito. So, I don't really care kung natotoxican kayo. Pero siguro oras na rin na i-call out kayo. Parang lumalabas na masama pa kami for calling out the government. Samantalang, oy, protected speech yan. Meaning may karapatan tayo at may obligasyon ang ating mga government officials. Either pasensyahan nila tayo or do something about it so that hindi kami nagre-reklamo. Particularly, ayusin ninyo yung mga problemang itinuturo namin. Toxic talaga. Bakit toxic? Para manigate yung sinasabi namin? Parang pagbabaliwala, dismissive yung mga ganong klaseng mga statements. Liquidation ay ganyan, mas maraming pwedeng i-discretion. Hindi ba kayo matutuwa kung may discretionary din kayo doon sa inyong MOOE o doon sa regular na budget ninyo? Diba? Basta ikwento ninyo sa amin, sabihin ninyo sa amin kung saan ninyo ginagastos. E de sana mas malaki ang leeway ninyo. Kaso ang MOOE, usually naka-budget yan. Pero ang gusto kong makita, with resibo please, yung mga extraordinary expenses. Diyan tayo magkakatalo, di ba? Nako po, balik na naman tayo sa extraordinary expenses, ano? Pero mga kababayan po natin, hanggang ngayon wala talagang nagpakita ng kanilang resibo, patunay kung saan nila talaga ginastos ito extraordinary expenses. So nagmatigas na lang sila at binaling nila ang issue dito sa Isiminay niya. So ngayon medyo lumaylo ng konti. Ang inaakala nila ay nakakalimutan na ng taong bayan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-question at paghingi ng resibo patungkol sa kanilang extraordinary expenses. At mukhang malaki ang savings ng House of Representatives sa kanilang travel expenses. So sana lang ang sobra ay babalik nila sa National Treasury natin. Pero kapag hindi, naku po, papasok yun sa savings. Siyempre, magkakaroon ng budget allocation, papasok yun sa, posibleng papasok sa bonus. Opo, malaki ang makukuha ng mga kongresista po natin kung ipapasok nila ito sa savings. Saan po ninyo ginagastos yung mga yan? At kung hindi ninyo nagastos,
Isusoli nyo ba yan sa treasury? O paghahati-hatian ninyo bilang Christmas bonus? O may magsasabi na naman na ibang tao nagsabi niyan, ilang taong ko nang kina-explain yan ha? Anong nangyayari sa savings? So, kapag ang isang ahensya ay may savings, at the end of the year, i-declare na savings yan. Kapag dineclare na savings yan, pwede yang i-realign. At isa dun sa ina-accept na realignment ay Christmas bonus or sa ibang mga insentiba na nakalaan para sa mga nagtatrabaho nating mga empleyado. Hindi natin pinagkakaila ang mga ganitong klaseng bonus. Pero wag naman po sana na yung bonuses ay mapunta dun sa mga taong malalaki na ang sweldo. Nakakagalit yung kanilang kondisyon. Nakakagalit din yung nagmumukhang arogante, yung ating mga kongresista, gawa ng hindi nila makontrol yung kanilang galit, yung kanilang pagnanais na pakitaan ang mga anchors ng SMNI, yung kagustuhan nilang mangpahiya ng mga resource persons. Toxic daw tayo, toxic, ganyan. It's another way to target the Dutertes. Yeah? It's just another means. Tanggalan natin siya ng mga followers. So, hindi na magpo-post niyan kung iinsultuhin natin siya araw-araw. May mga ganun na style. Meron pa, yung mga, toxic lang kayo. Ang pangit mo. Sure. Ang dami sa atin nasanay na dun sa Bantagulan during the Duterte administration. Ako, there's nothing you can say na masasaktan niyo pa ako. So, yung mga ganyan na ad hominem, wala. Black delete ka lang. Solid tayo. We put Duterte into the presidency in spite of the money of the opponents. Daming pera ng kalaban. Talo pa rin. So yung dami ng pera ng kalaban sa kasalukuyan, simple lang yan. Duterte pa rin. Bakit ako magpapadikta sa inyo? Bakit ako maniniwala dun sa mga sarswela ninyo, drama ninyo dyan? Ayun, may paninindigan talaga itong si Attorney Trixie Cruz, mga kababayan po natin. At diniklara niya pa rin na solid Duterte pa rin ito, hanggang sa pinakaduluduluhan, mga kababayan po natin. So maraming troll ang umaatake sa mga nagsasalita na pabor sa mga Duterte ngayon. Pero syempre ay nanindigan pa rin at hindi nga magpapadikta kung ano man ang kanilang kagustuhan. So nakita po natin yan kung ano-ano nang mga sinasabi, paninira, magiging personal man o sa iyong sasabihin, mumurahin ka. Pero ganun pa man mga kababayan po natin, doon po tayo sa ating sinasabing tama. So hindi po tayo magpapadikta doon, lalo na sa mga troll na iisa lang ang kanilang sinasabi. Sa issue ito mga kababayan po natin, ano po ang inyong saloobin, komento? Huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Hanggang sa muli, hanggang sa ating panibagong update. Maraming salamat, kabayan.